Okay, so let's go back to our topic for this month. Ang team po natin ay review. So ano bang topic natin? Parabellum. Nag-isip sila, parabellum. To earn peace, you need to make war. Sabi niya. Hindi po parabellum. Parables. Parables of Jesus. So yung parable of Jesus na nakasulat sa Matthew 13, ilan po ba yan? Nabasa niyo po ba? Ilang parables? Buksan niyo po. Basahin niyo uli ngayon. Biglang bubukas talaga sila. Ilang kaya to? Ito po yun. The parable of the sower, the parable of wheat and weeds or tares, the parable of the net or drag net, talagang drag net, ano? Parable of the mustard seed, parable of the leaven, parable of the hidden treasure, and the parable of the pearl of great price. Ito pong pitong ito ay referring to the kingdom of God or kingdom of heaven. Sabi ni Jesus, ganito ang kahalintulad ng kaharian ng langit. Dahil hindi natin maiintindihan ang Diyos at ang langit dahil masyadong mataas yan. Yung level ng kaalaman patungkol sa Diyos at sa langit ay level up sobra. So for people to understand kung ano ang Diyos, kung ano ang kaharian niya, kailangan niyang i-illustrate, magkwento ng mga bagay-bagay na makikita sa common surrounding ng mga taong kinakausap niya during those times. So para maintindihan ng tao, ganito itsura, ganito ang takbo, ganito ang sistema ng kaharian ng Diyos. So nagbigay siya ng 7 parables. So the purpose of these parables is for us to understand ano ang kaharian ng Diyos. Paano ito tumatakbo, paano ito nangyayari, ano yung mga rules, principles, etc. So natapos po natin, alin? Parable of the sower, the parable of wheat and weeds. Actually, hindi natin natapos. Tsaka yung parable of the net. Kasi ang meaning ng parable of wheat and weeds is the same, yung parable of the net. Kung paano ihiwala yung mga wicked sa mga righteous, mga anak ng Diyos at anak ng demonyo. So yun po yung natapos natin. Sa parable of the sower, ilan po yung klase ng taong nakikinig ng Word of God? 4. So ano yung una? Wayside. Ito yung mga tulog. Tingin sa katabi. Ito yung mga tulog. Tag nag-scroll. Habang nagpipreach, habang nagba-Bible study, nag-scrolling, nagpi-Facebook. O kung ano-ano ginagawa, distracted. O kaya lahat ng pumapasok dyan, titingnan at susundan pa ng matagalan. Meron uli. Sila yon. Sila yung mga hindi nakakaintindi dahil hindi naman focus. Pangalawa, ito yung mga nakikinig na halintulad sa mga buto na nalaglag sa rocky. So madali siyang tumubo, excited, blessed na blessed. Pero pag dumating na yung mga pagsubok at problema sa buhay niya, mabilis dumating, mabilis din mawala. Kaya huwag kayong magtaka, bakit si ganito wala na? Alin siya dito sa 3? Yung pangatlo, ano yung pangatlo? Thorny. Ito yung mga daming alalahanin sa buhay. Gustong yumaman, gustong magkapera, nagpa-pray ng trabaho, nabigyan naman. Ngayon, wala na kay Lord. Inuna yung pagpapala bago sa nagbigay ng pagpapala. So nawala, itong 3 ito, nawawala sa church. Kung may nawala dyan sa Bible study mo o sa church, dito, at nagtataka ka, bakit siya nawala? Magbilang ka sa 3, 1, 2, 3, alin siya doon? Alin siya doon? Yung kilala mo, alin siya doon? Sige, sabihin niyo lang, number lang. Huwag sabihin pangalan. Si ganito ay nawala dahil number 1, 3, hindi, yung kilala nyo lang ha. Huwag nyo kilala ng iba. So, alin sa 3, yun sila. Okay?
And then last week, sinimulan nga natin yung wheat and weeds. Ito yon. Ang itsura ng wheat at saka itsura ng weeds, parehas. Hindi mo sila ma-identify sa unang tingin unless ikaw ay biologist o taga-aral talaga patungkol sa halaman. So dito tayo. Dudugtungan ko lang kasi pinaspasan natin last Sunday. Okay, so let's pray. Let's bow our head. Salamat Lord dahil nandito kami, buhay. Salamat dahil may hininga kami na binigay mo at patuloy na kalakasan para sumamba sa iyo at makinig ng iyong salita. At salamat din dahil sa bawat salita na aming naririnig, ito ay buhay mo, ito ay hininga mo. Binibigyan mo ng buhay ang buhay namin na minsan walang kabuhay-buhay. Kaya pag nakakarinig kami ng salita mo, nabubuhayan kami ng loob. Nabubuhayan kami ng pananampalataya at nagkakaroon ng bagong sigla ng direksyon at pag-asa, Panginoon, ang aming pamumuhay sa mundong ito. Kaya dalangin namin, Lord, kausapin muli kami at hayaan mo yung lakas na yan, yung buhay na yan, matanggap uli namin. Lukuban mo kami ng presensya mo at maranasan namin ang anointing mo habang kami nag-aaral na iyong salita. We give you praise, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Okay, so alam natin the weeds and the wheat. Yung wheat, sino nagtanim? Sino? Wheat. Yung mabubuting binhi, sino nagtanim? Si Lord, mga anak ng Diyos. Ay yung weeds, sino nagtanim? Demonyo, mga anak ng Diablo. Huwag na tayong magbulag-bulagan at magmaang-maangan na meron talagang mga anak ng Diablo sa kapaligiran natin. Huwag lilingon. Bawal ang lumingon. Okay? Wala talaga. Yun talaga ang sabi ng Bible. We don't have any choice but to accept the truth because the truth will set us free sa kamangmangan. Kasi may mga tao, magsasara lang ng kotse, di ba? Tatawid sa karsada, magsi-cellphone sa karsada, iPhone 17 pa, nakaganon pa. Akala mo na sa paraiso sila? Wala ka sa paraiso. Even paradise, sa Garden of Eden, may ahas. May ahas sa bahay. Sabi na Kapampangan, di ba? May ahas. Kaya tanggapin natin ang katotohanan. Dahil pag tinanggap natin ang katotohanan, makakapag-adjust tayo ayon sa katotohanan na pinaniniwalaan natin. So the devil planted these seeds of weeds. Number one, alam nyo ba, ang pinakamatlupit at pinakamatinding instrumento ng demonyo sa mundo ay relihiyon. Alam nyo ba yon? Bakit? Ano ang gera sa Iran? Is it political or religious? Bakit tawag ni Khomeini sa Amerika ay Big Satan at sa Israel at Small Satan? Bakit nabanggit si Satan kung political to? Pag binanggit ang God at ang demonyo, that is a spiritual warfare. Hello? This is religious. Bakit nag-aaway ang Iran at Saudi dati? Parehas namang Muslim yan. Religious, Shiites and Sunnis. Bakit naglalaban ang Tamil Tiger ng India sa Sri Lanka at saka yung Indian group dito sa Madras dati because Hindus and Buddhists. So magkalaban sila eh. Sa Ireland, bakit binobomba ng mga Katoliko ang mga Protestante noong una at ang Protestante at Katoliko? Religion. At sa pinag-aralan namin sa seminary, maliban dito sa Pilipinas, there are lots of religion in the Philippines, but around the world, ang dami. Anything na gusto mong gawin, pwede mong gawing relihiyon eh. Kaya sabi ng iba, religion is business. Mainly, hindi. Siguro yung iba. Pero mainly, ang religion, instrumento ng demonyo para ang tao ilayo sa Diyos. By the way, the meaning of religion is to connect God, holy God, and sinful man together. Relihiyo. To connect again. Eh, ang problema, lahat ng founder ng religion, makasalanan.
Diba? All have sinned and fall short of the glory of God. There is none righteous, no, not one. So kung ang nagtayo ay makasalanan, ano ang bunga? Makasalanan din. Kaya no choice si God, bumaba dito, nagkatawang tao, namuhay si Jesus na walang kasalanan, nagtayo ng Christianity. At yun ang legit. Ngayon, ang religion, iba-ibang klase yan, ang purpose niyan, tanggapin mo religion, pero sa likod ng usapan, malayo ka sa Diyos. For example, sa Pilipinas, ginagamit nila yung pangalang Jesus o Christ. Merong iglesia ni Christ. May Jesus na huli ng mga santo. Alam niyo yung later saint, yung late dumadating? Oh, Jesus the later saint. So, ginagamit yung pangalan. Pero pinababasa ba nila ng Bible? Anong religion sa Pilipinas na kung hindi man nire-required, ini-encourage ang miyembro magbasa ng Bible? Sige, meron ba kayong alam na religion? Aside from us, na Bible ang Jesus lang? Meron, wala? Wala. Why? Because the moment na ang tao nagbukas ng Bible, they will know the truth. And the truth will set them free. Alam ng diablo yun. Okay na yung pray-pray. Okay na yung simba-simba, pero Bible, wag yan. Tagilid tayo dyan. Lahat ng ebidensya ng krimen ni diablo at ng religion, nandun sa loob. Nandiyan ang ebidensya. At ang tao, tamad. Agreeable naman sila sa gusto ng demonyong wag magbasa. Kasi nakakatamad magbasa daw ng Bible, nakakantok, iba daw nakakabaliw. So hindi nagbabasa ng Bible. Kaya maraming pupunta na impyerno because they don't read the Bible. At sino ang propagator ng ganyang mindset? Religion. Kaya dito, lagi nating sinasabi, wala tayong pinopromote na religion. Sino pinopromote natin? Jesus lang, Bible lang. Dahil pagdating na Antichrist, bawal na yung Jesus lang at Bible lang. So religion number 1. Number 2, politics. Pagdating na Antichrist, hawak niya ang religion, hawak niya ang politics. Piniprepare lang tayo ni Satanas para sa pinaka-main character, nalilitaw someday, one day. Malapit na. Okay? Economics. Paglitaw ng Antichrist, control niya ang economy. Hindi ka pwedeng magnegosyo, bumili at magbenta ng walang tatak sa kamay at sa noo. Economic. And then, alam naman natin, yung pera, demonyo yan eh, pag hindi ka marunong humandle, the God of Mammon. And then media, music, games, sins and vices. Lahat ito, ginamit ng demonyo, at ang nagko-control karamihan dito, yung mga media influencer. Pasensya na ha, meron akong kilalang baklang tikbalang na marami nang naging bakla dahil sa kanya. Ganon kalakas ang influensya niya. So, ang demonyo, ang ginagawa niya sa ibang tao, gawing banal? Gawing makajos yung tao? Anong ginagawa ng demonyo at ng anak ng demonyo? Demonyohin ka. Sabi mo sa katabi mo, demonyohin ka. Yan yung mga anak ng diablo, nandidemonyo, nandadamay ba? So ngayon, may pag-asa pa ba yung mga anak ng demonyo? Meron naman tayo ang pag-asa nila, share natin. Para maging anak ng Diyos. Pero kung tumagal, ayaw talaga at ikaw ang nahihila, ay bitawan mo na. Jowa mo, unbeliever, hindi mo mahila sa church, hindi mo madala kay Lord, ikaw nahihila, putulin mo na. Sabi ni Jesus, kanang kamay, mata, ipapahama ka sa impyerno, ang gagawin? Putulin, hindi yung sayang naman. Hindi sayang ang mga anak ng diablo kung buhay mo naman ang mapapahamak. If you cannot save the two, save the one. And that one is you. Okay? Sabi mo, sarili mo, ligtas mo. So this instrument of Satan at marami pang iba, ito ang nagkakalat ng mga anak ng Diablo, pinaparami nila. Yung mga media, social media influencer, yan sila. Minsan ang ginagaya pa, movie. Yung mga babaero sa movie, ginagaya. Yung mga ganon. Buti no, di ba? Pwede naman pala yan. So yan po sila.
Ang pinakamalala na pinaspasan natin last week, the wheat and the weeds in the church. Kagaya ng nasabi natin, meron din sa church, meron din. So ang weeds o ang tares ay kahalintulad, identical. Parehas ang itsura ng wheat. Maliban na lang lumago na at namunga na. Pero habang tumutubo yan, hindi mo ma-identify. Kung church ang pag-uusapan natin, mukha rin yung Christian. Nagsisimba rin yan sa mga church. Yung iba nga, malalaking church pa inaatinan. Maaga pa nga umaten yan minsan kaysa sa mga tunay. Minsan sila pa yung demanding, tsaka talagang, bakit ganun, bakit ganyan? Parang akala mo tunay talaga. Minsan ang Bible nila, mas malaki pa sa Bible mo, cellphone lang sa'yo. Kanila, maleta na, di ba? Sa minsan, madideceive ka. Christian din yan active din yan Minsan nasa ministry pa. Pag tumaas pa ng kamay yan, ang taas talaga. Kung pwede lang extend pa Grabe yan, no? Pero paano malalaman kung Christian talaga yan o hindi, anak ng Diablo o anak ng Diyos? So sabi natin, to identify the wheat from the tares, sabi ni Jesus, let them grow. Hayaan mo munang lumago for a certain season and time. Wheat have fruit. Weed or tares have no fruit. Walang bunga yan. Wheat bow down when grow mature. Yumuyuko ang mga wheat pag tumatagal kasi bumibigat yung bunga nila. Symbolically, pag Kristiyano kang tunay, the more na tumatagal ka sa church, the more na naaayos ang karakter mo, nawawala yabang mo. Katagalan, dati mayabang ka, lahat naman mayabang Pero nawawala unti-unti kasi nare-realize mo, lahat grasya lang ni Lord. Okay? And then, the wheat kernel is white, gives life. The tare seed is black. Nagbibigay ng death, dizziness, and nausea. Toxic ba? So ito yun. Una, the wheat or the children of God have fruits. Ano ang fruit sa Bible? Ang fruit sa Bible, at least tatlo yung category. Ito yung number 1, yung character mo. Galatians 5:22. The fruit of the Spirit, pag ikaw puspos ng Espiritu ng Diyos, sumusunod ka sa Diyos, anak ka ng Diyos, ito ang makikita sa iyo. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So pag ikaw puspos ng Holy Spirit, anak ka talaga ng Diyos, ito yung makikita sa iyo. Pag hindi ito nakita sa iyo, questionable na kung talagang ikaw ay anak ng Diyos. Hindi sa patagalan ng pag-attend sa church, o paramihan ng alam sa Bible ito. Ano ang nagbabago sa buhay mo? Kaya lagi ko sinasabi, pag totoo kang nag-Bible study, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Pangalawa, kabuhayan mo. Okay? Pangalawa dito, ang bunga ng pagiging tunay na anak ng Diyos, sabi dito, Proverbs 11:30. Kayo naman bumasa. Okay. Ano daw yung fruit na yon? The fruit of the righteous, kung anak ka ng Diyos, may bunga ka, kaluluwa. May nadadala kang tao kay Lord, hindi yung 10 taon ka ng Christian, ang nadala mo lang sa church, ikaw at yung anino mo. At ang problema, pati yung anino mo, hindi ka sure kung tumanggap kay Jesus. Tanungin nyo nga yung anino nyo kung tumanggap na kay Lord. Sa tinagal-tagal mo ng Christian, ikaw lang, me, myself, and I. Ang tunay na anak ng Diyos, she or he cannot afford na, akin lang to. Ang ganda na naranasan ko pero hindi ko share sa iba. Walang ganong utak. Ang tunay na utak ng normal na tao kahit hindi Kristiyano, napunta ka na isang lugar na maganda, di ba? Kami pag nagbabiyahe kami sa ibang bansa, kinikwento namin kasi maganda dito, maganda ron. So, because we want other people na kaya naman pumunta at mga kaibigan na itry nyo din. O nakakain ka sa masarap na restaurant, i-share mo. Hindi para magyabang, kundi excited ka Masarap yung experience. So ganun din naman kay Lord, masarap ang experience Tapos sinusolo mo, kung totoong masarap ang experience mo at maganda, ikikwento mo. Nasubukan nyo na nag-usap-usap yung tropa, tapos ang sasaya nila na may pupuntahan silang
resort, o beach. And then nung bumalik, tahimik lahat, tapos walang post. Alam niyo yung gano'n? Ano ibig sabihin? Anong nangyari? Anong ganap? Ha? Disaster. Ibig sabihin, yung pinuntahan di maganda. Di ba? Hindi maganda, kaya tahimik na lang. Parang kinikimkim mo na lang yung sama ng loob mo. Hindi maganda yung nangyari, pero pag maganda nangyari, tas tropa, anong kwento? Di ba? Paramihan ng reels, paramihan ng post, kwento dito, sila-sila yung magkasama, pag nagkita uli, alam mo ba? At ito pa. Kayo na nga nagkasama, kayo pa nagkikwentuhan kasi maganda yung nangyari. Ganun din naman, kung Kristiyano kang tunay, hindi mo sosolohin ito. Sabihin mo sa katabi mo, i-share mo na sa iba. At dumating naman yung panahon, dahil nag-share ka sa iba, magsisimba ka na may kasama na. Hindi lang ikaw. So, the soul's fruit. And then, John 15:5 and 7. May physical result then of our spiritual connection with Jesus. Sabi ni Lord, I am the vine, you are the branches. Ako ang puno, kayo ang mga sanga, wag na nating pasalitain yung bata. Dahil magiging, whoever abides in me and I in him, he it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Sabi ni Lord, pag ikaw nakakonect sa akin, always and forever, mamumunga ka. And what's the fruit? Laktaw tayo sa 7. Sabi niya, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish. Tanungin mo katabi mo, anong wish mo? Sabi dito ni Lord, hingin mo sa Kanya yung wish mo. Kung namumunga ka ha, kung may bunga ka. Another bunga, may bunga ka ng Galatians 5, may bunga ka ng Proverbs 11, and dahil dyan, bigyan ka pa ng additional na bunga na dyan, 15:7. Ano yung 15:7? Anything you wish. Anong gusto mo? Anong nais mo? It will be done for you. Gagawin ni Lord sa'yo. So, mostly blessing. So, kung ikaw namumunga na ng Galatians 5 at Proverbs 11, pwede kang humingi ng John 15:7. Dahil ikaw ay may bunga. So, ang tunay na anak ng Diyos, nagbabago buhay, nagkakaroon ng mga nadadala kay Lord at pinagpapala buhay. Ito ang mga ebidensya. The more na tumatagal ka kay Lord, dito, nagsimula tong church na to, kami lang may kotse, bulok pa eh. Box type sports car nga lang. Unti-unti, ngayon, pag pumunta ko na Masinag, late ako, wala na ako maparkingan. Sabi ko, grabe itong mga to, ang dami niyong kotse Grabe. Sige, palakpakan yung sarili niyo. Grabe. So, ibig sabihin, pag tumatagal ka talaga, at sumusunod ka kay Lord, namumunga ka, pati yung blessing, idadagdag sa'yo. If you see God first and His righteousness, all these blessings, all these things shall be added unto you. Yun yung Bible. So pag tunay ka anak ng Diyos, makikita sa'yo itong tatlo. Pagbabago ng ugali, ng buhay, pamumunga ng mga kaluluwa, at pagpapala. Pag wala itong tatlo sa'yo, duda na tayo dyan. Hindi ka nagbabago, wala kang nadadala. Of course naman, pag di ka nagbabago, wala kang madadala. Wala ka pang pagpapala. Magtanong ka na, ano ka ba talaga? Wheat or weeds? Sabihin mo, meron naman akong Galatians 5, wala lang kaluluwang nadadala. Go for it. Go for it. Kulang pa. Pero kung tatlo wala, wala nang katanong-tanong dyan. Hindi ka talaga anak ng Diyos. Lahat ito wala ka, di ka anak ng Diyos. Huwag mo na rin tanungin yung katabi mo. Tingnan mo na lang, titigan mo. So, dapat may bunga. At pag namunga, ang mga wheat, dahil sa bigat ng bunga nila, yumuyuko yan. They bow down. Pag nagmamature ang wheat, namumunga at yumuyukod sila. Samantalang yung mga tares, yung mga talahib, nananatiling straight. So, what's the meaning of this? Pag ikaw tunay na anak ng Diyos, tumatagal ka sa church, tumatagal ka kay Lord,
nagiging humble ka, mas madali kang turuan. Mas madali kang sabihan. Hindi yung hanggang ngayon, pag nasabihan ka, galit ka. Hello? Pag tinamaan ka ng preaching, ako na naman topic. May nagsumbong na naman kay pastor. Talaga naman. May nagsusumbong talaga. Alam niyo kung sino? May nag-drop na. Alam niyo kung sino? The Holy Spirit. The Holy Spirit nagsusumbong sa akin. Kanina nga, pakyat kami ni Brad Benjamin, sabi niya. Sabi ko, alas 3 ako nakatulog kagabi. Sabi ko, dahil yung ginagawa, Pastor, busy. Hindi bro, nagpiprepare pa rin ako ng message. Alam mo ba, 1 week ko piniprepare yung tuturo ko. Monday, 30 minutes, 1 hour. Tuesday, singit-singit. And then pagdating ng Sabado, paplansyahin ko yan. So, habang nagpipray ka, may dinadagdag si Lord kung kailan Sabado. O, sige ganito, baka kailangan ng message na ganyan. May nagsusumbong talaga. Pasensya na po, sumbongero ang Holy Spirit. Kaya nga ang tawag sa kanya, Holy, nanguhuli. Okay, huli ka. Holy Spirit. Hindi lang siya banal na spirito, nanguhuli din siya. Kaya sabihin mo, hindi ka makakawala. May Holy Spirit. Nanguhuli. Huli ka talaga dyan. Okay, so weeds and tares remain upright. Tagal nang umaaten, mayabang pa din. Okay? Mayabang pa din. Wala nang bunga, mayabang pa. Wala nang pera, mayabang pa. Sobra na talaga to. Pero pag ikaw ay tunay na Kristiyano, the more na binibless ka ni Lord, the more kang nagiging humble. Kasi alam mo, hindi mo naman deserve yan eh. Grasya lang yan. Sabi ng James 4:6, God opposes or resist the proud but gives grace to the humble. Pag sinabing oppose, kakalabanin ka talaga ng Diyos pag mayabang ka. Eh kung kalaban mo ang pinagmumula ng pagpapala, paano ka mapapagpala? Kalaban mo siya. At hindi lang oppose, resist. Yung word na resist, tinatanggihan ka, pinagtatabuyan. So ang Diyos ayaw sa mayabang. Okay? Ayaw sa mayabang. At sabi ko lagi ito, those who know themselves will never be proud. Kung kilala mo sarili mo, imposibleng magyabang ka. Imagine mo, sabi ni Lord, sige, kilala mo sarili mo, isulat mo, ilan ang kasalanan mo nagawa mo lang, sinilang ka. Ilang truck ang kailangang lagyan. So magyayabang ka, kilala ka ni Lord. And then, those who know God's grace will always be humble. Alam mo, ang grace is unmerited favor from God. Binigyan ka, hindi ka naman karapat dapat bigyan. Kahit anong galing natin, kahit anong sipag natin, kahit anong diskarte natin, kung wala ang grasya ni Lord, wala kang mapapala sa buhay. Sabi nga ng John 15:5, apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa. Kahit magmakaawa ka pa, ang kailangan mo, magpakumbaba. Yun lang. And then, ang bunga ng wheat ay puti dahil ginagawa nga itong tinapay. Samantalang ang bunga ng tares or weeds ay black. At pag kinain mo ito, mahihilo ka. Huwag nyo i-try. Okay? Huwag nyo i-try. So it caused dizziness and nausea. Kaya meron tayong sa covenant signing ng mga workers at leaders, may mga ganito tayong verse na sinasama doon na iwasan mo itong mga taong ito. Bakit? Sila yung mga tares, sila yung mga weeds, sila yung mga toxic sa church. Sabi dito, 1 Corinthians 5:11-13. Kayo naman magbasa. Sige, 1, 2, 3. Okay? Sabi ni Pablo, sinulat ko ito sa inyo, huwag kayong makihalo, makisama, ni makikain sa mga taong ganito na nagsasabing, Christian din kami, nag-church din kami, kasama din kami dyan. Pero ang pinagagagawa naman is sexual immorality,
Pag sinabing sexual immorality, maraming kategorya yan. Pumapatol ka sa hindi mo asawa, hindi pa kayo kasal, ginagawa niya yung trabaho ng mag-asawa, lalaki sa lalaki, nagpapatulan, babae sa babae, immoral yan. Immoral ang tawag dyan. Greed, katakawan at kadamutan, idolater, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ribulto at salapi o sarili. Reviler, drunkard, swindler, not even to eat with such one. Ni kakain. Kaya doon sa pirmahan ng covenant, kasali to eh. Pag nakikitaan namin ng mga senyales na Kristiyano ba talaga to? Ba't pasaway ng paulit-ulit? Iwasan nyo yung pasaway. Or else you will be passed away. Ay, sabi dyan sa baba, it is not those inside the church whom you are to judge. Hindi tayo pwedeng mag-judge sa tagalabas. Ang ginajudge natin sa loob ng church. Kaya yung iba magpo-post sa Facebook, sabi ng Bible, do not judge. Ay, hindi nyo ito nabasa? Hello? Bible pa kinote nyo. Ang problema, nakukot ng Bible, di naman binasa ang buong Bible. Basahin mo buo. Ang sinabi ng Bible, do not judge, outsider. Pero, sa loob, those inside the church, you must judge. Dahil kung hindi mo i-judge yung sa loob ng church ang mga pasawayan, magpapasaway tayo lahat. Masisira ang pangalan ni Lord. So kailangan nating sitahin ang nasa loob ng church. At ang sabi pa doon sa huling verse 13, nanonood naman yata kayo ng pelikulang ganyan, di ba? The Purge. Di ako nanonood ng ganyan. Purge the evil person from among you. Grabe, no? Pero sa ibang translation, the meaning is, tanggalin nyo. Ilayo nyo yung sarili nyo sa mga pasaway. Dahil kung ano yung taong yan, at dikit ka ng dikit, magiging ganun ka rin. Kung sino kasama mo, magiging ganun ka rin. Kung DA lagi yan, DA ka rin. Hello? Kaya pinagbabawal ng Bible, hindi ng Juhiya. Ano pa? 2 Thessalonians 3:6. Now we command you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that you keep away from any brother who is walking in idleness. Sa Tagalog, tamad. So hindi lang pala yung gumagawa ng kasalanan ang iiwasan, pati yung mga tamad. Not in accord with the tradition that you received from us. For even when we were with you, we would give you this command. Ang ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Eh minsan, kung sino pa yung ayaw magtrabaho, ang lakas lumamon, di ba? Kahiya naman sa mga nagtatrabaho. Mo sa katabi mo, huwag ganyan. Ayusin mo. Sa pati yan, pinaiiwasan. Why? Why? Because evil company, bad company, corrupt good morals. Pag merong bad attitude yung kaibigan mo, kadikit mong yan, tapos kasama mo pa sa church, eh hindi naman pala yan, weeds pala yan. Magkusa ka ng lumayo at bumitaw. Bakit? Sabi dito ni Jesus, ang kwentong ito ay nangyari nung natutulog yung mga nagtanim ng wheat. Habang sila'y natutulog, dumating naman ang demonyo at nagtanim din ng tares, ng weeds, habang tulog sila. So, huwag kang tutulog-tulog bilang Bible study leader, bilang ministry heads. Baka sa grupo mo may nagtatanim na ng weeds. Ako hindi ako natutulog, binabantayan ko yung mga weeds. Yung sabi ni Jesus, hintayin nating lumago at tsaka natin bunutin. Pag nakita ko ng weeds na to, gusto ko nang bunutin agad eh. So, sabi dito, bantayan nyo yung grupo nyo. Baka may nagtatanim ng weeds dyan. Sino tong mga to? Ito yung nandidemonyo sa grupo nyo. Wala nang ang bunga. Nandidemonyo pa. Mark them. Bible study leaders. May matino kayong mga miyembro, pero may mga pumapasok na ginugulo yung miyembro nyo. Bantayan nyo yan. Ginugulo utak. Ginugulo yung pananampalataya. Bantayan nyo yan. Baka hindi yan wheat, baka weeds yan. Be careful when you uproot the weeds, sabi ni Jesus. Pag binunot mo
agad, madadamay yung iba. Bakit? Yung mga ugat niyan sa ilalim, nag-intertwine na, naghawa-hawa na. Kasi lagi mong kasama, kahit weeds siya, nakala mo wheat na rin. Friends kami, tropa kami. Tropa mo, weeds. Baka weeds ka rin. Tanungin mo yung katabi mo, weed ka ba o wheat? Damo ka ba o trigo? Ayaw nang bumitaw sa isa't isa to. Yung kanilang mga ugat ay nagsama na, nagtali-tali na. Yan bang nangliligaw sa iyo, wheat o weeds? Kung dinidemonyo ka niyan, hindi yan anak ng Diyos. Nasa church kahit pa, kung nasaan ang gawain ng Diyos, nandun din gumagawa ang dyablo. Kaya maraming pananampalatayang nasipre, nasira dahil sa mga demonyong ito. Yung iba na bigo, ngayon di na nagsa-church. Tahimik ang langit. You identify the weeds. Dumistansya ka dyan. Dahil pagdating ng bunutan, baka kasali kang mabunot. At nakita namin yan, may mga weeds kaming tinanggal dito. May mga nakapulupot sa ugat nila ng mga wheat na damay. Kasi friends na kami. Tropa kami. Pag nawala siya, mawawala din ako. Di, nadamay talaga. May mga ganun. Wheat ba tayo? Hindi ko natatanin kung sino yung weeds ha. Binibigyan tayo ng pagkakataon ni Lord kung kayo ay mga weeds until now. Lumipat na kayo ng kampo. Lahat binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kahit anak ka pa ng dyablo ngayon, pwede kang maging anak ng Diyos. At ang ebidensya, may bunga, 3. Nagbabago ugali mo, buhay mo, nagkakaroon ka ng nadadala kay Lord, hindi lang sarili mo, at buhay mo pinapagpala. Yan po ang mga ebidensya. Maliwanag. So let's move on to another parable. Parable of the mustard seed. Hindi ko nadala yung binili namin sa Israel na isang supot ng mga mustard. Kalimutan ko. Ganito itsura niyan. Merong dilaw, yung sa amin dilaw. Yung binili namin sa Israel. Ito black, may dilaw. Ito yung itsura ng mustard seed. Tuldok lang talaga siya. Sobrang liit ng mustard seed. Pero pag tumubo na yung mustard seed, para siyang puno. Hindi siya actually puno. Para siyang garden herbs or bush. Pero pag tumubo na siya, siya yung pinakamalaki sa lahat ng mga hindi puno. Dahil mukha siyang puno. Umaabot siya ng 9 to 12 feet. Ganito ang mustard. Pero ang buto niya, sobrang liit. Kaya sabi dito sa parable ni Jesus, 31 to 32, He put another parable before them, saying, The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. Maliit lang na grain, tinanim niya sa kanyang taniman. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is larger than all the garden plants and become a tree, so that the birds of the air come and make nest in its branches. So the kingdom of heaven again, sabi ni Jesus, ay kagaya nito. Kagaya ng mustard seed. Sa Matthew 13 verse 38, yung field doon na binanggit kung saan tinanim itong tares at saka yung wheat and weeds, ang sabi doon, ito ay yung field, ay yung world. Okay? Ito yung mundo. So ganun din, dito ang pinag-uusapan, yung field is yung mundo. Ngayon, itong mustard seed, ito yung pinakamaliit. Pero pag lumaki ito, mas malaki pa sa lahat at halos naging puno na. Pansinin nyo yung mustard seed. May S ba? Wala. Like the grain of mustard seed. Pag tinignan nyo yung Bible nyo, singular yan. Walang S yan. Binanggit lang doon sa baba, it is the smallest of all seeds kasi kinumpara siya sa maraming mga buto. Pero yung tinutukoy na mustard seed dito, the parable of the mustard seed is singular. Okay, tingnan niyo sa Bible niyo, baka mali ako eh. So singular yan. Ang tinutukoy dyan na seed is si Jesus Christ.
Okay? Kasi we interpret the meaning of the parable. The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed. Isang buto. Isang buto lang na napakaliit, insignificant, nung dumating si Jesus Christ 3 AD o 3 BC, hindi nila alam exactly, walang nakakaalam na may Jesus Christ na darating except yung mga wise men na inaral yung mga signs sa heaven. At sabi nila, ito daw yung mga remnant ng disciple ni Daniel sa Babylon. So whatever, or taga-India. Sila lang nakakaalam. Pero the rest of the world, walang significant, walang nakakaalam na merong sinilang na Kristo, tagapagligtas ng mundo, sa araw na yon sa Bethlehem. Ngayon, itong seed na to, sabi ng Galatians 3, verse 16, and to your seed, who is Christ. Ang kaligtasan ng mundo ay magsisimula sa iyong binhi. Binhi ni Abraham. At hindi sinabi doon yung word na seeds, kundi seed. Sa ibang translation, offspring. Hindi offsprings. Hindi mga anak ni Abraham. Anak ni Abraham. Isa lang ang tinutukoy. So ang sabi doon sa Galatians 3, si Kristo yung seed na tinutukoy. Sa John 12, sinabi ni Jesus, 24, bago siya ipako sa krus, truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bear much fruit. So hindi ginamit yung mustard, pero seed pa din, sabi ni Jesus, itong butong ito, itong binhing ito, kasi dumating yung mga Greeks, hinahanap, asan si Jesus, asan si Jesus? So sabi niya, pag naitaas ang anak ng tao, maraming lalapit sa kanya. At ang sabi niya dito, maliban na itong butong ito ay bumagsak sa lupa at mamatay, mananatiling mag-isa ito. Obviously, pag ikaw nagtatanim, lahat ng buto pinapatuyo para mamatay. At itatanim mo para mabuhay. Correct? Hindi ka nagtanim ng palay na kaaani, ano mangyari pag tinanim mo yun? Mabubulok yun. Lahat ng seeds na inilagay mo agad sa lupa o lagyan mo ng tubig, bulok yun. So you need to dry it and make it talagang patay na. And then, mula sa pagkamatay, mabubuhay muli. Yun yung nangyari kay Jesus. Nilibing, napako sa krus, nilibing, nabaon sa lupa, pero on the third day, nabuhay uli. At dahil doon sa pagkabuhay niyang, dumami ang Christianity. Dumami yung mga anak ng Diyos. So si Jesus ang tinutukoy dito na babagsak sa lupa, mamamatay, pero dadami. So ang kingdom of heaven is kagaya ng butong yan. Iisa lang nagsimula, pero nung tinanim, tumubo at namunga, dumami. So yung kingdom of heaven na tinutukoy dito, medyo talasan nyo lang yung utak nyo ngayon. Ha? Baka medyo mahirapan kayo intindihin, pero tulungan tayo ni Lord. When we accept Jesus, we accept the King and them. Tinanggap natin yung hari, correct? John 1:12, as many as receive Him, to them He gave the power to become children. Nag-ABC, accept, believe, confess. So tinanggap natin si Jesus sa puso natin. Asan siya ngayon? Nasa puso. So ano siya? Hari o servant? Hari, king. Ang king ba may kingdom? Yes. So nang tinanggap natin yung king, kasama ba yung kingdom? Yes. So ang sabi dito, Luke 17:21, behold, the kingdom of God is within you. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. So the king and the kingdom enter us nung tinanggap natin si Jesus. Pero, pagdating sa John 3:3, tingnan nyo, sabi dito, Jesus answered him kay Nicodemus na bishop pare, na hindi alam kung paano pumasok sa langit, pero nagtuturo sa simbahan nila. Sabi niya kay Nicodemus, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see. Pag hindi ka na born again, di mo makikita, at sa verse 5, inulit, you cannot enter the kingdom of God. So kanina, the kingdom of God enter in sa atin, pumasok sa atin. Pero sabi naman sa John 3:5, tayo naman ang papasok sa kingdom. So paano ba talaga? Ang kingdom ba pumasok sa atin o tayo pumasok sa kingdom? Sabi ko sa inyo, mag-isip kayo eh. Ano ang nangyayari?
Pinapasok natin si Jesus, the King, and the kingdom, nasa loob mo. The kingdom of God is within you. Pero sabi ng John 3 and 5, John 3, 3 and 5, pag na-born again ka, you will see and you will enter. Nakita mo, makakapasok ka sa kingdom. Kaya sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom. And all His righteousness and all these things shall be added unto you. So alin ang totoo? Ang kingdom pumasok sa atin with the king or tayo ang pumasok sa kingdom ng king? Ano? Sabi ko sa inyo, mag-isip kayo eh. Okay, Colossians 1:13. Sabi ni Pablo, He has delivered us from the domain of darkness, kingdom of darkness, of Satan. Anak ng Diablo, mga tares, mga weeds. Pero nung nag-ABC tayo ng tunay, tinanggap natin si Jesus, we are transferred, translated to the kingdom of His beloved Son. Nalipat tayo ng kingdom from weeds to wheat. Nalipat tayo. So ano nangyari? Nasa na tayo? Nasa loob ng kingdom? O yung kingdom nasa loob natin? Pahirap ng pahirap, no? Ngayon, nasabi dito sa Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan, kasi ngalan na sinasamba, hindi larawan, kasi walang larawan ng Diyos, Espiritu siya eh. Sambahin ang ngalan. Papasa amin ang kaharian mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Your kingdom come, ang kingdom ni God nasa heaven. Pero ang dasal na tinuturo sa atin, bumaba ka dito. Yung kingdom na yan, maranasan namin sa lupa. Your will be done, yung kalooban mo on earth as it is in heaven. Kung anong nasa langit, yung kingdom mo magkaroon din dito sa lupa. So ngayon, ang dasal dito is yung kingdom ng Diyos dumating sa lupa. So ang kingdom ni Lord, nasa atin, pero tayo nasa kingdom. So actually, ito pa, another things na lalo kong guguluhin utak niyo. The kingdom is in us and we are in the kingdom. Parehong tama yun. Tingnan niyo yung word. 2 Corinthians 5:17. Therefore, kung tinanggap mo na si Kristo, if anyone is in, ano yung word na in? In and out. Ano ibig sabihin ng out? Labas. In, loob. So, nasaan tayo? Nasa loob ni Christ. Okay? Kunyari ito si Christ, pumasok ka, nasa loob ka ni Christ. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Pero sa Colossians 1:27, sabi dito, Jesus Christ, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. So ngayon dito naman, si Christ nasa loob mo. Kanina, ikaw nasa loob ni Christ. Ngayon naman si Christ nasa loob mo. Ano talaga totoo dito? Mali ba, Bible? Sige, isip. May isang oras pa tayo para mag-isip. Sino ang nasa loob? Tayo o siya? Tinanggap ba niya tayo o tinanggap natin siya? Nung tinanggap mo si Jesus, nasan siya? Nasa puso mo. Tinanggap mo siya, di ba? Tinanggap ka ba ni Jesus? Nasaan ka ngayon? Kung tinanggap mo si Jesus sa puso mo at nasa puso na siya, nung tinanggap ka ni Jesus, nasaan ka? Eh di nasa puso din niya. Diba? Kaya this thing is the same. Parehas. Ngayon, isipin mo, paano nangyari yan? Ngayon, John 14:20. In that day, you will know that I am in my Father, sabi ni Jesus, and you in me, and I, lalong gumulo, no? You in me in you. Ganito illustration, nakalimutan ko rin magdala ng bote. Nung nasa Pasig kami, bago kami pumunta ng India, after ng India ata yan, nagtanong yung anak nung kaibigan namin, sabi niya, Brother V ang tawag sa kanya eh, sa akin. Hindi Gary V, Brother V.
So, Brother V, sabi niya, kung tinanggap ko si Jesus, bata pa sila nun eh, kung tinanggap ko si Jesus sa heart ko, tapos tinanggap mo rin si Jesus sa heart mo, pati siya, si ate, tinanggap niya si Jesus sa heart niya, so ilang Jesus meron tayo? Ha? Meron siya. O unless, 1/3 sa akin, 1/3 sa kanyang Jesus, 1/3 sa kanyang Jesus, si Jesus pinagati-hatian natin. Kaya lahat tayo merong part of Jesus. 1/3 ba o buo yung tinanggap nyo? So kung may Jesus akong buo, may Jesus kang buo, ilang Jesus meron na buo? O paano nangyari na may Jesus ka rin at ako meron din? Yun yung tanong eh. Sasagutin nyo. Ano? O paano na kung tanongin kayo na anak nyo? Matutulog pa ba tayo sa heaven? So yung mga tanong ng bata, alam nyo, nakakatulong mag-isip eh. So nag-pray agad ako noon nung tinanong ako eh, Lord, anong sagot? Anong sagot nyo? Nag-pray talaga ako eh, instant. Sabi ng Bible, sa oras na yan, bibigyan ka ni Lord ng wisdom what to do, what to say. So biglang pinaalala sa akin ni Lord, God fills the whole universe. Walang lugar sa buong universe na pinupuntahan ng mga yung mga satellite at saka mga Hubble telescope na yan, tsaka yung bago. Lahat ng corner ng universe, God is there. God is so big. God is everywhere. He is omnipresent. Kahit saang lugar, nandyan ang Diyos. So the whole universe, sabi ng Jeremiah, is filled by God. He filled the whole universe. Let's imagine, meron akong batya. O balde. Ang balding ito, ang universe. Nobody knows kung ang shape ng universe is square or round. Pero sabi ng iba, baka round kasi umiikot lang itong mga Hubble telescope na to. So let's say, balde na round. Yan ang buong universe. And then God fills the whole universe. Yung balding yun, puno ng tubig. Sigad yung tubig. Imagine nyo, puno yung balde ng tubig. Okay? Puno ng tubig yung balde. So, ako ay isang garapa o garapo na maliit. Or, maliit lang na lalagyan. Empty, bote. Okay? Nung tinanggap ko si Jesus, si God sa buhay ko, lumubog ako doon sa tubig na yon. So, saan si God? Pumasok sa loob ko o sa labas? Pumasok sa loob. Binuksan ko yung buhay ko, tinanggal ko yung takip ng buhay ko at pinapasok siya sa buhay ko. So, pumasok si God, yung tubig, sa loob ng bote. So, asan siya? Nasa loob? Yes. Pero nasa labas ba? So, ako ba ay nasa loob niya o siya ang nasa loob ko? Naintindihan niyo? Nasa loob ko siya at nasa labas ko siya. Pero, pag nasa labas ko siya, ibig sabihin, nasa loob niya ako. Nasa loob ako ni God at nasa loob ko si God. So, tama ito. Based on that illustration, talagang nangusap si Lord, o nga no, natuto ako nung araw na yun eh. Naintindihan din ng mga bata. So ngayon, kahit ilang bote ilagay mo dyan, kayang punuin ni God. Kaya may Jesus ka, may Jesus ako, may Jesus tayong lahat. Kasi nakalubog tayo sa presensya ni Lord. So He's in and out. Tayo ay in sa Kanya, in din tayo sa Kanya. So nababalutan tayo ng presence niya outside, napupuno tayo ng presence niya inside. Nagets nyo? Ulitin natin. Sino nakagets? So, maganda yung mga tanong ng bata. So, ganito ang nangyari. The kingdom of God is in us. Ngayon, tayo na ang kingdom ni God. Kasi nasa kingdom niya tayo. Kung saan siya, yun yung kingdom niya. Nasa loob tayo ng kingdom niya, pero yung kingdom niya nasa loob din natin. So, balik tayo dito. So, the kingdom of heaven, kagaya ng mustard seed, it started small, but it conquers all the kingdoms of the earth. Sabi dito, pinakamaliit siya. Nagsimula lang yan kay Jesus. And then, tumanggap tayo kay Jesus, nalipat, dumami. Ngayon, ang Christianity is the largest, according to Wikipedia, according to internet, the world largest religion
Hindi natin tinatawag religion yung sarili natin. Kaya lang, hindi naman nila alam yon. So, ang sabi dito, 2026, Christianity is the world largest religion or faith, estimated 2.38 to 2.6 billion. Ilang billion na ba ang populasyon ng mundo? 6, 7, 8? Adherents representing approximately 31 to 32% of the global population. So yung kingdom ni God, na nag-iisang buto lang ng binaon sa lupa, ngayon, lahat ng naniniwala kay Kristo, kagaya ng mustard seed, para na siyang puno, pinakamalaki sa lahat. Ang Christianity ang pinakamalaki sa lahat. Kaya yung sinabi kong ginagamit ng demonyo ay religion, galit si Satanas kasi kahit ang dami niyang religion against one, against Christianity, hindi siya manalo-nalo kahit kailan. And he will never be. Lahat ng religion nagsama-sama na nagtulong-tulong na para sirain ang Christianity. Sabi doon sa Pax's Books of Christian Martyr, the more you kill the Christian, the more they multiply. Because the seed, the blood of the saints are the seed of the church. The more na pinipigilan mo, the more na pinapatay mo, lalong dumadami ang tunay na Kristiyano. Ayon sa survey, dati ang Christianity nagsimula sa West, ngayon nasa South ang pagdami. At yung mga Christian sa Iran, yung mga youth sa Iran, kahit nung nasa India ako, handang mamatay para kay Kristo. Ngayon, ang mga youth handang mamatay para sa jowa. Grabe, ang layo. Hahamakin ang lahat, pati magulang magkajowa ka lang. Sabi ko, grabe. May isa kaming youth, nakakwento ko si Asuni. Hindu lahat yung magulang niya. Siya lang yung umaattend sa church doon sa India. Nag-water baptism kami. Sa India kasi pag water baptism, ibig sabihin, pinagmamalaki mo na Christian ka. So magpapabaptize. Sabi ko, alam ba ng parents mo? Hindi. Kasi Hindu nga, babawalan siya. Sabi ko, paano yan? Pag nalaman nila, kasi may banta, patitigilin siya mag-aral. Palalayasin siya sa bahay. Sabi niya, I don't care. I love Jesus. No matter what, I will follow Him. Ang edad niya noon, siguro mga 16, 17. Babae ito ha. Mahal na mahal si Lord. May mga SYP pa ba dito na nagmamahal kay Lord? O iba na mahal nyo? Sabat. Wasabi, no? Walang masabi. Isip kayo. So, it is the smallest. Pero ngayon, ito na yung pinakamalaki, ang Christianity. Dito ako magtatapos. The kingdom of heaven started small, di ba? Ito, binanggit ko tong mga kingdom na to. If you study history, social studies noon, alam nyo to, the cradle of civilization, Mesopotamia, Babylonia, kung saan na-invento yung gulong, lahat ng cradle of civilization, yung lambak, Indus, yan. So dito nagsimula yan sa Babylon. In the Old Testament, sa Daniel chapter 2, na naginip yung haring Nebuchadnezzar, at yung panaginip niya, ito. Nobody knows kung ano yung dream niya. Ngayon pinatawag niya yung mga wise men ng Babylon. At nung dumating, sabi ni Nebuchadnezzar, tell me the interpretation of my dream. So ang sabi ng mga wise men, tsaka mga magician, sabihin mo muna, mahal na hari, yung panaginip mo. Eh ang sabi ni Nebuchadnezzar, no, sabihin nyo sa akin yung napanaginipan ko, pati yung interpretation. Ay, shocking. Ikaw na naginip, tapos silang magsasabi, no. So, nung walang makapagsabi ng panaginip niya, sabi ni Nebuchadnezzar, patayin lahat siyang mga yan, tagtarin. Yung limb by limb, alam niyo yung chop-chop, dito na uso yun. Chop-chopin lahat yan. At lahat ng wise men sa buong kaharian, idamay. Eh, huhulihin na si Daniel. Sabi ni Daniel, ano nangyari? Bakit mabilis yan? Kinuwento nung captain, kasi ganito, ganyan. So, ang sabi ni Daniel, wait lang, bigyan niyo ako ng sapat na oras magdamag. Bukas, sasabihin ko sa mahal na hari, magpe-pray ako ngayon kung anong kahulugan. Pagbigyan niyo kami. So, kinabukasan, pinakita ni Lord sa vision yung napanaginipan ni Nebuchadnezzar. At pumunta siya sa hari, sabi niya, ito yung napanaginipan mo. Yung hari ang nasyak. Sabi niya, lupit tindi mo Sabi ni Daniel, Diyos lang ang nakakaalam ng utak at napanaginipan mo. Ni-reveal niya sa akin. So ang napanaginipan niya ito, merong isang estatwa na ang ulo ay ginto. So ang sabi ni Daniel, yung ulong yan, ikaw yan, mahal na haring Nebuchadnezzar. Ang Babylonia,
yung mga pader nila sa palasyo, ginto. So ikaw yan, powerful ka. Pero sabi niya, merong kingdom na lesser pero tatalunin ka. At ito nga yung Persia. Yung Babylon, Iraq yan ha. Yan yung area ng Iraq. Yung Persia, ito yung Iran ngayon. So merong second kingdom na inferior to you pero tatalunin ka. Kasi medyo military-wise, magaling ang Persia, ang Iran. And then, sabi niya, may pangatlo pa na darating na kingdom. Ito nga yung Greece. Okay? And then, meron pang pang-apat. Yung binti na bakal, ito yung Rome, yung Roman Empire. And then, sa dulo, yung paa, yung 10 daliri sa paa, na yari sa putik at yari sa bakal, ang Rome ay mahahati. Babagsak ang Roman Empire. At magkaka-divide into different countries in Europe. Kaya ako nasabi nung discipleship na ang Antichrist ay lilitaw sa Europe dahil ito ang tinuturo ng Biblia. Okay? So yung European kingdom, yun, doon lilitaw ang Antichrist. So yung huling kingdom ay yung 10 daliri. At ang sabi dito sa kwento ni Daniel, nakita nyo rin, mahal na hari, merong bato na bigla na lang bumagsak galing sa bundok. Walang kamay na gumawa nun, kundi bigla na lang bumagsak at tinamaan yung paa ng rebultong ito. Ang sabi dito, the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. In the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, nor shall the kingdom be left to another. It shall break in pieces all these kingdoms and bring them to an end. It shall stand forever. So yung kingdom na sinasabi ni Daniel dito, yung bumagsak yung bato, winasak lahat ng kingdom, yun yung kingdom of God. Yun yung kingdom of heaven. Yun yung church. Tayo yun. Yung tunay na mga anak ng Diyos, kasali tayo sa kingdom of God on earth. Yung kingdom ng mundong ito, lahat yan maglalaho. One day, ang kingdom ni God ang mananatili. Magkakaroon ng millennial reign. Bababa si Jesus sa lupa for 1,000 years at maghahari sa mundo. Iisang kingdom na lang, the kingdom of our Lords and Christ. Your kingdom come, your will be done on earth, malapit na yang mangyari. At mangyayari lang yan sa pamamagitan ng mga Kristiyano. Kung tatrabahuin natin yung dapat natin trabahuin. So, sino ang kingdom of God on earth? Sino? Tayo. Tayo. Kaya labanan ng kingdom. Kingdom ng Diablo, kingdom ng Diyos. Anak ng Diablo, anak ng Diyos. So yung banggaan na to, kinukuha natin yung mga anak ng Diablo para makibahagi sa kingdom of God. So yun po yung trabaho natin. To be continued tayo dito next week. Okay, tayo. Sa lahat ng weeds, pwedeng maging wheat. Lahat ng nasa kingdom ng demonyo, pwedeng malipat sa kingdom ng Diyos. Everyone is welcome to the kingdom of God. Kaya, kung kayo ma-attend dito, matagal na, pero hindi kayo sure na kayo'y wheat or weeds. Pero, malalaman mo kung may bunga ka eh. Nagbabago ka ba? Hindi. May nadadala ka ba? Wala. Pinagpapala ka ba? Wala. Ay, palatandaan na yan, kapatid, na ikaw ay hindi wheat, ikaw ay weeds. Hindi ka nakabilang sa kingdom of God, nasa kingdom ka ng demonyo. Mahirap man pakinggan. Pero, ang chance mo, ngayon, tanggapin mo si Jesus. Totoo, hindi yung nagtaas ka na kamay, nag-ABC ka, pero wala naman sa puso, sa utak lang. Faith is in the heart. Knowledge in the mind. Faith based on knowledge, pero kailangan yung faith. Hindi ka magbabago kung hindi ka na kay Kristo. If anyone is in Christ, he is a new creation. Hindi ka magbabago kung wala ka kay Kristo at wala si Kristo sa iyo. Kailangan yun. Kaya kung nandito ka na rin lang, ayusin mo na buhay mo. Amen? Sino po yung ngayon lang naka-attend dito? Meron po ba? Taas nga po ang inyong kamay. Wagayway, ayan. Pwede pong bumaba kayo pag pipray ko po kayo. Tapos na po tayo. Gusto lang namin kayong i-bless before maghiwa-hiwalay.
Dalahin nyo na ako yung mga bags nyo. Kung may gamit kayo dyan, pakisamahan lang. Pakiguide lang sila. Kung may nag-invite, samahan nyo na rin po. So we are not talking about religion here. Ang pinag-uusapan natin, anak ka ba ng Diyos o hindi? At nakita natin, based on the Bible, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Pero lahat ng tao mahal ng Diyos. At gusto ng Diyos na lahat ng tao maging anak niya. God wants all men to be saved. Ayaw ng Diyos na ang demonyo na nasa impyerno, mambitbit pa ng mga tao. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. God so loved the world that He gave His only Son. So ayaw ng Diyos na itong demonyong ito may mahatak. Kaya tayo nagsishare, nag-i-invite, gusto nating mahatak yung mga nasa kadiliman patungo sa liwanag. So lahat tayo ngayon, binibigyan ng chance na mapunta sa kingdom ni God. At pagdating niya, sa kanyang pagbabalik, lahat ng kabilang sa kingdom na yan, dadalhin niya sa langit. So gusto niyo po ba yan? Yung sinasabi ko kanina pa. So magpipray po tayo, kagaya ng sabi ko kanina, tanggapin natin si Jesus sa puso natin. Sabi ng John 1:12, ang sinumang tumanggap kay Jesus naging anak ng Diyos. Tumanggap. Pag tinanggap natin si Jesus, tanggap din niya tayo. Nagtanggapan ba? Parang kasal yan eh. Tinatanggap mo ba si ganito? O ikaw, tinatanggap mo ba siya? Yung pagiging anak ng Diyos, parang kasal eh. Tinanggap mo si Lord, tinanggap ka ni Lord. Nilagay ka sa puso ni Lord, nilagay mo siya sa puso mo. And then, iisa na lang kayo. Amen? So let's bow our head, let's pray. Mananalangin po tayo ng pagtanggap kay Lord. Pwede po nating itaas yung isang kamay natin sa Diyos sa langit. At sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan at wala po akong magagawa para iligtas, ayusin o baguhin man ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Salamat Panginoon, sa oras na to, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos, aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, at sa pagtanggap mo sa akin sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Patuloy lang tayong nakayukot nakapikit. Pwede nyo nang ibaba ang inyong mga kamay. Lord, salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Kagaya ng aming narinig, merong dalawang kingdom. The kingdom of darkness, the kingdom of light. The kingdom of God and the kingdom of the devil. Gusto ng demonyo yung kingdom niya punuin para pagpunta niya sa impyerno, maraming kasama. Pero Lord, bumaba ka sa lupa, binigay mo buhay mo, namatay ka dun sa krus ng Kalbaryo para kami na mga papunta ng impyerno dahil lahat kami makasalanan, magkaroon ng panibagong direksyon ang buhay. Binigyan mo kami ng daan, ikaw ang daan ng katotohanan. Walang pupunta sa langit kung hindi sa iyo dadaan. Kaya Lord, salamat, binigay mo buhay mo. Ang dalangin ko sa bawat isang nandirito sa harapan at sa lahat ng nandirito ngayon, maging tunay kaming mga anak mo, Panginoon. Maging tunay kaming mga anak ng Diyos. Maging tunay kaming citizens of the kingdom of heaven. Dahil sa kingdom mo, the kingdom of righteousness, peace, and joy, and blessing, walang kakulangan, walang kalungkutan, Panginoon, walang sumpa sa kaharian mo. Maranasan nawa ng bawat isa sa amin, lalo na itong mga anak mo na lumapit sa harapan, patunayan mo sa kanila, ikaw ang Diyos na totoo, makapangyarihan, Diyos na nagsabing walang imposible sa iyo. Ano man ang problema nila, ano man mga bitbit nila ngayon, katagpuin mo sila, bigyan mo sila ng solusyon, bigyan mo sila ng himala, bigyan mo sila ng pagpapala, Panginoon. Sa lahat ng nandirito rin, maranasan namin ang breakthrough sa buong linggong ito. Thank you, Lord. Until next Sunday, hayaan mo na makabalik ang bawat isa para sa iyong mga salita.
Binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang karangalan, kaluwalhatian, at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.